89, verse 1 to 2. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. And now let us welcome our speaker for today, Pastor Levy. Good morning. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng good morning? Sabi mo, welcome, welcome. Hallelujah. Okay. So, it's a nice day na andito tayo sa church to worship the Lord. He is worthy to be worshiped. Amen. Sino sa inyo naniniwala, dakila ang katapatan ng Panginoon? Isang awit na hindi kumukupas, hindi dahil maganda ang awit, kundi dahil hayag ang nagdi-declare at nagpapaalala sa atin how faithful the Lord, the God we worship is in our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya ay mabuti, siya ay tapat. If we have visitors, welcome po kayo. It's nice to have you here. Nawa po ay kausapin tayo ng Panginoon through His Word. And that's one reason we go to church, to worship together with other believers. At sapagkat naniniwala tayo, hindi naman sasabihin ng Panginoon na wag nating kakaligtaan yung mga pagtitipon kung wala siyang magandang layunin at dahilan para dito. This is our fourth and last week ng September kung saan ay ating tinatalakay paulit-ulit sapagkat paulit-ulit din ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. And this Sunday, I have entitled this message, God is Faithful, Sing It Out. Amen. Sino handang umawit ng katapatan ni Lord? Pwede ba tumayo tayong lahat? Let's once again read. I want everyone to read again this passage in Psalm 89 verse 1 and 2, bagaman ito'y binasa na kanina. Let us read all together this verse. Let's begin. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. The Lord bless the reading of His Word, and may the Lord continue to speak to us. Makakaupo na po kayo. One thing we have realized in the past weeks, indeed, God is faithful and great is His faithfulness. At sa pag-conclude natin ang series na ito, ay gamitin natin ang mga verses sa 89 ng Psalm at ito yung ating premise. God's faithfulness is not just something to study and listen to. God's faithfulness is something worth shouting, singing, and sharing. Amen. Amen. Okay. So, taas ang kamay ng mga gising na. Masarap matulog, malamig yung umaga, malamig yung gabi. Sino po ang naniniwala sa inyo na napaka-importante ng pag-awit sa ating buhay? Taas ang kamay ng mga mahilig umawit. Mahilig umawit. Yan. Mahilig umawit. Yung iba naman, mahilig lang makinig ng awit. No. Ang Pilipinas ay kilala sa pinakamaraming videoke sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral, ang role ng awit sa ating buhay ay napakalaki sapagkat tumatagal sa memorya ng utak ng tao ang mga salita kapag ito ay inaawit. Kahit ikaw ay malilimutin. Kumpara sa binabasa lang o binibigkas lang. At ayon sa mga researchers, kapag kumakanta tayo,
maraming bahagi ng utak yung sabay-sabay na gumagana. Language center, memory center, emotion center, at motor skills. No wonder why, nare-retain no, yung mga salita. Kaya kahit ang taong may Alzheimer's, minsan hindi na niya maalala ang pangalan ng anak niya, pero maaalala niya yung lyrics ng isang kanta. Ganyan ka-powerful ang pagkanta. At sa ating sabay-sabay na pag-awit, kapag sabay-sabay tayong umaawit, sabi nila, dumadami yung oxytocin sa katawan natin. Isang hormone, bonding hormone ang tawag nila dito, nagpapalapit sa isa't isa. So kaya pala, yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, may tinatawag na team song. Ewan ko kung anong tawag nyo noon yata, team song tawag namin doon eh. Naalala nyo pa ba ang team song nyo? Minsan, kung ikaw ay nagkaroon ng 5 girlfriend o 5 boyfriend, lahat yon may team song. Guess what? Pag narinig mo yung kanta, maaalala mo siya. Hindi mo lang sinasabi sa asawa mo. Hindi ko alam kung uso pa yan ngayon, no? So may bonding power yung pag-awit. Kaya, yun pala, no? Kaya pala importante yung corporate worship. Nagpapalapit ito sa atin, thank you, sa isa't isa, no? Kapag tayo ay umaawit ng sama-sama. I don't know kung nararamdaman nyo, may kakaiba eh, no? When we worship together. Hindi, iba yung concert, pero iba yung pag-awit, pagkasama, pag ang inaawit natin, lahat tayo nagkakaisa, yung nangunguna, at ang bawat isa sa atin ay umaawit. No? Merong kakaibang mahirap ipaliwanag no, na pakiramdam. It feels like kahit na ikaw ay stranger sa lugar, it feels like yung mga kasama mong umaawit ay you've been together for a long time. So kaya pala tayo, pag umaawit sa worship, parang merong peace, may joy, no? Kahit na ikaw ay stressful ang nakaraang linggo mo, meron ba dito stressful ang nakaraang linggo? Hinihintay-hintay mo yung Sunday no, para makapag-release ka ng iyong stresses sa pamamagitan ng pagsamba sa Panginoon. Kaya ang pag-awit ay hindi lang pampasaya. Ang pag-awit ay isang spiritual weapon, is an emotional therapy, and even a way to remember the truth. Kaya pala, bahagi ng pagiging Kristiyano ang pag-awit. Yung mga awit na lilikha noong araw, karamihan, especially the hymns, are based on the scriptures. So, tanong uli, sino ang mahilig umawit? Taas kamay. Sino yung mahilig umawit pero hindi mahilig sa kanya ang awit? Okay lang yan. Hindi mo kailangan maging singer para umawit. Minsan kahit sintonado, ang mahalaga galing sa puso, no? Ay nakaka-bless yan. Pero please lang mag-special number. At wag na wag ka mag-a-apply sa worship team. Binabalaan kita. Pero hindi ko sinasabi na ang awit ay para sa iilan lamang. It's for all of us. So, ang tanong, bakit ba tayo umaawit? Bakit tayo umaawit? Madalas ay sagot ng puso sa mga karanasan sa buhay, lalo na kung ito ay tungkol sa katapatan ni Lord. Ang Psalm 89 ay isinulat ng tao na nagngangalang Ethan. Sino si Ethan? Ethan the Ezrahite. Si Ethan, isang matalinong tao, ayon sa 1 Kings chapter 4. Some backgrounds of Ethan. Kinikilala siya bilang isang matalino noong panahon ni na Haring David at Haring Solomon. Inilarawan dito yung karunungan ni Solomon na hindi pa higit pa sa lahat ng ibang mga pantas. Kabilang si Ethan the Ezrahite na nagpakita kung gaano siya iginagalang. Sabi sa 1 Kings 4:31, ito si Ethan. Si Ethan, siya ay mas marunong kaysa lahat. Kabilang si Ethan
na Ezrahite. No? Inilinya si Ethan bilang isang matalinong tao. Posibleng siya ay isang Levite, marahil isang musician o worship leader sa temple. May mga scholar na nag-uugnay kay Ethan bilang isa sa mga chief musicians noong panahon ni David. Ang Psalm 89 ay isang pagninilay tungkol sa tipan ng Diyos kay David. Nagsisimula ito sa pagpupuri, sa katapatan at mga pangako ng Diyos. Isa lang ang kanyang awit sa buong Psalms, pero malalim ang awitin na ito. At ang pinakasentro ng awiting ito ay ang katapatan ng Panginoon. That's why we chose this verse. Ngayon, pag-usapan natin bakit tapat ang Diyos at bakit sapat na yon para umawit ka, no, kahit na hindi maikakaila na may mga kahirapan pa rin ang buhay. I wonder kung yung mga naapektuhan ng nakaraang bagyo, kung sa kanila natin sasabihin ito, will they respond positively? But nevertheless, walang sitwasyon ng buhay where we can say, I cannot sing. Because kahit saan tayo sumuling, ano man ang mangyari, ang laging makikita natin if we're going to be true to ourselves is God is faithful. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. So bakit natin pinupuri ang katapatan ng Diyos? Anong ginagawa niya? Sino ang nakikinabang? May mga tatlong ekspresyon o tatlong mga bagay na dapat nating gawin. At bakit? No? Number one, we sing because His faithfulness deserves to be heard. Can I hear amen? The faithfulness of God deserves to be heard. That's why we sing. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. Karapat dapat purihin si Lord. Ang kanyang katapatan ay hindi lang impormasyon, ito ay dapat ipinapahayag, ipinagdiriwang, hindi lang sa isip, kundi mula sa ating puso at lalabas ito sa ating mga labi. Ang pag-awit ay isang masayang paraan para ipakita ang damdamin, magpasigla ng kaluluwa at magbigay saya sa iba. Kaya yung mga mahihilig umawit, ipinapayo ko sa inyo, piliin nyo na yung mga awit na may kinalaman sa Diyos. Sa gayong paraan, tuloy ang ating pag-aaral kahit nasa labas tayo. Tuloy yung pagpapaalala sa atin ng Diyos. At sa mga lyrics ng mga awit na yon ay naitatanim sa ating isipan at puso ang mga bagay na ito. Talikuran nyo na, iwan nyo na yung mga awit na pambasag ng puso, na tumatabo ng maraming pera kasi nakaka-relate yung marami. And that's all, nakaka-relate lang sila. Pero dapat ang mas kumikita nga yung mga awiting nagpapasigla sa ating buhay. Na kapag may problema, kapag kinanta mo to, hindi lalong naaalala mo yung kung paano ka sinaktan ng jowa mong taksil. Kundi ang naaalala mo ay gaano may Diyos na nagmamahal sa iyo kahit iwanan ka ng lahat. May Diyos na nagsasabing hindi kita iiwanan kailanman. Amen. So dapat po yan ang awit. No, burhin nyo na, i-delete nyo na, ibasuran nyo na yung mga awit na wala namang idudulot na mabuting kontribusyon sa ating buhay, sa ating kaluluwa. So noon pa man, bahagi na ng pagsamba ang pag-awit. Si Moses, kauna-unahang worship leader sa Bible, ang kauna-unahang soloist ay si Miriam at sumasayaw pa siya sa tamburin habang pinangungunahan ang kababaihan sa awitan. No? Ang pagsayaw po ay bahagi din ng pagsamba. Let's not get distracted when we dance. If you want, you can dance. Kaso nga lang, maliit yung lugar natin na wala tayong space. Baka magkatamaan. Pero karamihan sa awitin noon ay hindi lang tungkol sa personal na damdamin. Ang mga awit noon ay nakafocus sa dakilang gawa ng Diyos. Yun yung tema. Hindi ito tungkol sa feelings, kundi sa faithfulness ng Diyos. Halimbawa, sina Moses at Miriam
ay umawit tungkol sa aktwal na pangyayari ng pagwawagi nila laban sa mga Egyptians doon sa Red Sea. Hindi nila pinagtuunan ng pansin yung doctrines and ang pinagtuunan nila yung deeds, yung ginawa ng Panginoon. Pagdating kay David, mas pinayaman niya yung musika sa pagsamba. Siya ang nagpasimula ng mga Levites na manguna sa awitan sa temple. Dahil dito, naging mas systematic at may lalim yung mga awit. Hindi lang madamdamin, kundi puno ito ng pagtuturo ng katotohanan, naglalaman ng katotohanan. At sa mga awit sa Psalms, ang madalas na dahilan ng papuri ay ang tinatawag na, I don't know how to pronounce this word, C-H-E-C-E-D, Sheshed. Pwede nyo yung pangalan sa anak nyo yan. Ito ay isang napakagandang Hebrew word na isinasalin bilang great love, loving kindness, mercies, or steadfast love sa iba-ibang version. NIV, NASB, KJV, RSV. Sa Hebrew Bible, ang Shesed ay isa sa mga pinaka-importanting concept. Madalas itong gamitin para ilarawan ang pagmamahal ng Diyos sa tao at ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Kahit karapat-dapat kahit hindi karapat-dapat ang tao, ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang habag at kabutihan, lalo na sa Israel, ang kanyang bayan during the Old Testament. Pero ang Chesed ay hindi lang basta pagmamahal, hindi lang to basta emosyon. It's a commitment. Everybody say commitment. Isang desisyong kumilos ng may malasakit at katapatan. Ibig sabihin, kung mahirap o hindi madali ang sitwasyon, patuloy kang nagpapakita ng awa, tumutulong, at naninindigan sa relasyon. Break muna ako konti. Halimbawa, kung meron kang kilalang may pinagdadaanan, baka hindi malayo yan, baka katabi mo lang yan. Hindi sapat na sabihin, I'll pray for you. Ang Sheshed ay kung ikaw mismo ang kikilos, dadamayan mo siya, tutulungan mo siya sa aktwal na paraan, kahit na ito ay hindi gaanong kadaling gawin. So hindi lang to words. Hindi lang ito basta lambing, kundi matatag na pag-ibig na naka-anchor sa tipan ng Diyos. Hindi ito nakabase sa kung kaibig-ibig tayo, o kung karapat-dapat tayo, o kung gaano tayo katapat. Para itong mas matindi pa sa or kahalintulad ng agape in Greek, dahil ang Sheshed ay tanging sa Diyos lang iniuugnay. At kung papansinin natin yung pinahayag sa Psalm 89 verse 1, sabi dito, with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. So hindi ito faithfulness through all generations, kundi to all generations I will make known His faithfulness. Ibig sabihin, may responsibilidad ka na ipasa sa susunod na salinlahi ang pagkakilala mo sa kanyang katapatan. Dapat, kung ikaw ay magulang, maipapasa mo sa anak mo ang katotohanan ito na ang Diyos ay tapat. Kung ikaw ay panganay na kapatid, maipapaalala mo sa nakababata mong kapatid na ang Diyos ay tapat. Kung ikaw ay isang guro, mapapaalala mo sa mga estudyante mo na ang Diyos ay tapat. Kung ikaw ay mayroong isang leadership position na may mga taong nasa ilalim mo, dapat maipapasa mo sa kanila na ang Diyos ay tapat. So, kung nakita mong kumilos ang Diyos sa buhay mo, huwag mo lang itong sarilinin. Huwag mong kimkimin sa puso mo. I-share mo, ikwento mo, at
awitin mo. Yung simpleng pag-awit, kahit hindi ka direksyon na nagsasalita sa isang tao, kasi sabi ni Sharon Cuneta, ang pag-awit ay paghahayag ng damdamin. Kapag ikaw ay pumipili ng awitin, kapag kakanta ka, kadalasan ang pinipili mong awit, sometimes yung nakaka-relate sa'yo, hindi ba? Yung may dating sa'yo, yung para sa'yo nakakapag-release ka sa pamamagitan ng awitin na ito. So kapag tayo ay umaawit na may kinalaman sa katapatan ng Diyos, yung mga taong nakikinig, ay malinaw sa kanila na sinasabi mo, tapat si Lord. Itong dinideklara ng bibig mo, itong sinasabi mo, itong inaawit mo, ay isang bagay na totoo at galing sa iyong puso. So by just singing, we can share the goodness, the faithfulness, and the gospel itself. Merong isang batang lalaki na laging inaawit yung great is thy faithfulness gabi-gabi. Sabi ng tatay niya, anak, bakit ka paulit-ulit? Sabi ng bata, kasi po araw-araw, tapat si Lord. So ang salitang ito, sheshed, ay hindi basta soft emotion, ito ay isang matatag na disposisyon. Ito ay hindi nagbabagong pag-ibig na naka-anchor sa covenant ng Panginoon. Hindi nakabase sa nararamdaman, kundi nakabase sa karakter ng Diyos kung sino siya. So, taas ang kamay ng mga may bibig. Tayo ay winawarningan ni Santiago kung paano natin ito gagamitin. Now, here's the application. Yang bibig mo ay gamitin mo, huwag sa pagchika-chika lang tungkol sa buhay ng iba. Gamitin mo ito sa pagpupuri sa Panginoon. Hayaan mo na sa bibig na ito, ang lalabas ay ang katapatan ng Diyos at hindi yung wala na naman tayong pera. Ano bang klaseng buhay ito? Taas ang kamay ng mga may social media account. Gamitin mo ang social media mo, hindi lang para mag-rant ng mga sama ng loob mo sa mga nangurakot ng pera ng bayan, kundi para mag-encourage. Ang ipopost mo, God has been faithful to us, and He will be faithful to you too. Amen. So, kailan ka huling nagpasalamat kay Lord? Kailan ka huling umawit sa Panginoon? Kailan mo siya huling pinuri sa kabutihan niya? Kahit minsan hindi mo nararamdaman. Sing, because His faithfulness deserves to be heard. Amen. Number 2, look up. Everybody say, look up. Because His faithfulness is written in the skies. I will declare that your love stands firm forever, that you established the work, your faithfulness in heaven itself. Ikaw ba ay nakatingin na sa langit, no? Nakatumingala ka na ba? Ano ang nakita mo sa langit? Ulap lang ba? Weather forecast, may parating na namang bagyo o nakikita mo yung tunay na katotohanan na pinapahayag nito ang patotoo ng katapatan ng Diyos. Psalm 36 verse 5, your love, O Lord, reaches the heavens, your faithfulness to the skies. Simulat sa pool, ang langit ay naging saksi sa katapatan ng Diyos. Genesis 1 pa lang, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang katapatan ng Diyos ay kasing tagal ng langit. Marami sa mga bagay na binanggit sa Old Testament connected sa langit. Ulan, bituin, hamog, snow, apoy, ulap, kidlat, kulog, lahat ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ito ay nagsasabi, tapat ang Diyos. 2001, isang satellite ng NASA na nagkakahalaga ng $150 million ang nagsabing 4% lang ng nakikita natin ang normal matter. Yung natitirang 96% ay dark matter at dark energy. Anong ibig sabihin? Ang nakikita natin ay napakaliit lang sa napakalawak na universe. At sino ang may gawa ng lahat ng ito? Ayon sa mga awit, si Lord. When I consider your heavens, the work of your fingers. Kaya kapag titingin ka sa langit, hindi ba dapat, hindi lang yung ganda ng formation ng ulap ang makita mo,
dapat ang reaction mo, grabe, ganito kalawak ang katapatan ng Diyos sa aking buhay. Ang epekto dapat ng appreciation mo sa katapatan ng Diyos ay isang makalangit na pananaw. Hindi lang basta positive, full of hope, full of inspiration. Dapat lagi kang motivated. Why? Sapagkat tapat ang iyong Diyos. Amen. Paggising mo sa umaga, huwag mo sabihin, ano ba naman yan? Lunes na naman. Sabihin mo, thank you Lord, nagising pa ako. That's what I said this morning. Kasi kagabi, meron kaming lunch na naging dinner with my wife and daughter. Kasi intay siya ng intay na umuwi ako. Akala ko, hindi na matutuloy, pero nakabihis na sila at nakapaligo na. So, kailangang matuloy kung hindi masisira ang aking buhay. So, we went to our favorite place and we ate. Siyempre, gabi na ayoko talagang kakain kapag gabi, mga kapatid, ng marami. Palibasa, paborito mo yung pagkain, nabura na yon, no? Na-erase na yung ganung bagay na so kumain ka. Because ang isang bagay na nagpapahirap sa akin kapag kumain ako ng gabi ay hindi ako pwedeng matulog agad. But that night, last night, I was so tired. At sabi ko sa wife ko, may gagawin pa ako. Sabi ko, ikaw nang munang gumawa, gusto ko nang matulog. So, natulog ako pero hindi nakahiga. Nakaupo lang, may unan sa gilid, mataas yung likod. Kasi bawal talaga matulog ng busog. Pero pag ikaw ay antok na, napapatulog ka na rin. Sabi ko, Lord, gisingin mo ako bukas. Magising pa ako bukas. Nung umaga na, around 6:30, ay nakalapat na yung higa ko. Hindi ko alam kung hinila ako ng wife ko, inihiga ako, basta nakalapat. Alam niyo, sabi ko agad, thank you Lord, nagising ako. Maraming natutulog ng busog, di na nagigising. So kaya pagising mo sa umaga, sabi mo, thank you Lord, nagising ako. Amen. Pag natulog ka, di mo alam kung anong susunod na mangyayari. Di mo alam kung gising ka pa bukas, kahit may plano ka. Kahit lilipad ka, bayad na ticket, hinihintay ka na ng pupuntahan mo, may commitment ka, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. So thank you Lord, may panibagong chance na naman. Amen. Kapag umuulan, huwag kang magreklamo. Bahan na naman, talagang mangungurakot na yan. Magpasalamat ka sapagkat bawat pangyayari ay mayroong magandang dahilan, kahit mahirap unawain. Kapag traffic, sa halip na mainis ka, magpasalamat ka. Kasi habang traffic, may magagawa ka pang ibang mga bagay. Kesa sumimangot hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo. So tuwing titingin ka sa langit, tandaan mo, may Diyos na hindi bumibitaw. Kaya huwag ka rin bibitaw. Amen. Sa katabi mo, huwag ka bibitaw. Huwag kang bibitaw. At tuwing titingala ka, hanapin mo yung kamay ni Lord. It's the work of His fingers sa likod ng bawat ordinaryong araw sa buhay mo. Sa Diyos po, walang isang ordinaryong araw. Walang ordinaryong araw. Bawat araw ay sa Diyos. Kaya po, when we look up, when you feel anything and you look up, remember, God is faithful. And lastly, we stand firm. Everybody say, stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Because God has promised and because His promises never fail. You said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant, I will establish your line forever and make your throne firm through all generations. Ang Diyos lamang po ang makapagsasabi ng mga bagay na yan. Kapag tayo ang mangangako, sasabihin natin, kung buhay pa ako at kung hindi pa ako nagbabago. Pero kapag ang Diyos ang nangako, hindi po yun nagbabago. Si Lord ay hindi katulad ng tao na pabago-bago ng isip. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Regardless, kahit gaano ka kadalas sumablay.
pinakamalinaw na patotoo ng katapatan ng Diyos ay ang patuloy pa rin siyang gumagawa at nagtitiwala sa atin kahit minsan ay palpak tayo. Taas ang kamay ng mga pumapalpak sa buhay. Maraming beses pumapalpak. Salamat na lang, tama yung Diyos na sinasamba mo. Kung ang Diyos mo ay magagalitin at pikon at maiksi ang pasensya, binatukan ka na niya. Si David ay tinawag na chosen one. 1 Samuel 16, ang Diyos mismo pumili sa kanya, pero hindi lang siya ang tinawag na chosen. Tinawag ding chosen sina Jacob, Moses, ang Israel ay tinawag ding chosen nation. Si Pablo ay pinili din ng Diyos. Grabe ang pagpili ng Diyos kay Pablo. Sa panahon na siya ay nasa pagsuway, tinawag siya ng Panginoon. May galing siya, pero pinili siya ng Panginoon. So, yung salitang establish doon sa verse ay ginamit sa Psalm 89 verse 4, parehong salita na ginamit sa verse 2. Ang katapatan ng Diyos sa langit ay kasing tatag ng kanyang pangako kay David. Mula buwan, araw, langit, lupa, lahat ay itinakda ng Diyos at walang sino man ang pwedeng bumago nito. Si David po ay nagkasala. Pero sa kabila ng kanyang pagkakasala, grabeng pagkakasala, nanatili ang tipan ng Diyos sa kanya. Kahit ang kanyang mga anak ay naging mga pasaway, may anak pa rin siyang sumunod sa Diyos. Mula sa 8 na gumawa ng tama, 3 ang naging tapat hanggang dulo. Sina Jehoshaphat, si Jotham, si Josiah. So anong ibig sabihin nito? Ang tunay na tapat na Diyos ay talagang tapat at hindi nagbabago sa kanyang pangako. Now, kung ang nararamdaman mo ngayon, parang malayo ako kay Lord. So tandaan mo, tapat pa rin siya sa iyo. At hindi mo kailangang magpakabait muna bago ka lumapit. Yan ang katwiran ng iba. Kaya hindi na nakalapit kasi hindi na siya bumait. Bumalik ka na lang kasi anak ka naman niya. At dahil may pangako siya sa iyo. Kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya, panghawakan mo yung salita ng Diyos kasi ito yung pangako niya. Hindi ito pabago-bago, depende sa performance mo sa buhay. Kung iniisip mong sayang ka na, sayang na yung buhay mo, alalahanin mo yung halimbawa ni David. Sa kabila ng kanyang sinayang na pagtitiwala ng Diyos sa paningin natin mga tao, God still used him. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa rin gamitin ni Lord. Baka meron sa inyo dati, no, naaalala nyo noong araw, meron dito, ikaw ay Christian na mananampalataya, ang ganda na simula mo noon, tapos bigla kang nawala, bigla kang pumalpak, kung ano-ano pinagagawa mo sa buhay, eto ka ngayon, nakikinig ka. May chance pa ba na maibabalik yung dati? Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa rin gamitin ni Lord. Hindi na ako qualified. Sino may sabi sa iyo na hindi ka qualified, ikaw lang ang may sabi niyan. O sige, hindi ka na qualified, pero gusto ko sabihin sa iyo, faithful si Lord sa buhay mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, stand firm. His promises never fail. Now let us end this message. Ang Diyos lang ang tinawag sa Bible na faithful and true. Merciful and faithful. Pero tinawag niya tayo upang maging faithful and wise. Tinawag din niya tayo upang maging good and faithful servant. Lahat ng bagay sa kalikasan, mula ulap hanggang bahaghari, mula ulan hanggang snow, mula araw hanggang bituin, ang lahat ng ito ay nagsasabing ng isang mensahe, tapat ang Diyos. Now, ito yung tanong na mahirap sagutin, pero
by faith ay magandang sagutin natin. Here's the question. Ikaw, tapat ka ba sa Kanya? Tayo po tayong lahat. Ang katapatan ay hindi pagiging perfect. Ito ay isang commitment. Ito ay pagiging consistent at pagiging mapagkakatiwalaan at pagkakaroon ng desire to learn and grow. And through all of life's experiences, good or bad, remember, God is faithful. Tiyak ako, naranasan mo. Isang araw, meron kang karanasan sa iyong buhay na sinabi mo, truly, tapat ang Panginoon. Tapat siya. And here's why. Tinulungan kanyang magtagumpay laban sa mga tukso. Sabi ng Bible, hindi niya papahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito sa paraang malalampasan ito. Kasi tapat siya. Pinagkalooban kanya ng lakas laban sa kasamaan. Sabi ng Thessalonians, tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. Pinatawad kanya sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, kung papahayag mo ang iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Diyos at lilinisin sa lahat ng iyong kasamaan sapagkat siya ay tapat. God is faithful not just once. God is faithful all the time. At dahil tapat siya, kahit hindi mo feel na kumanta, pwede ka pa rin kumanta. Kahit ang langit ay madilim ngayon, alam mong darating ang oras na magliliwanag ito. Kahit paulit-ulit kang nadadapa, paulit-ulit ding may tsansa ng pagbangon sapagkat tapat siya. Sabi ng Hebrews, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Let's sing. Ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya na'y hindi magwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga.
namin ipahayag ang naging katapatan at ang aming pananalig sa iyong katapatan habang kami pinahihintulutan mong mabuhay sa mundong ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon sa aming buhay na nalilimutan namin ito. Hindi umaawit ang aming mga katawan ng katapatan mo. Hindi mo naririnig ang awitin ng aming buhay na nagsasabing tapat ka. Minsan iba na ang inaawit ng buhay namin. Minsan nakapokus na kami at na-overwhelm ng mga karanasan sa mundong ito nang akala namin nag-iisa kami, akala namin ay nakabase sa aming performance at nakabase sa aming mga mabubuting ginagawa ang mga nagaganap sa aming buhay. Even to the point that we blame ourselves. Even to the point that we say, we are not worthy. Even to the point that we tend to believe that God will not listen to us anymore because we have broken our word so many times. We have promised and we failed. We promised again and we failed. We asked for forgiveness and we did it again. We asked for forgiveness and we repeat the same mistake. Lord, alam namin hindi naman namin maipagkakaila ang aming tunay na pagkatao, ang aming mga gawa, ang aming mga kapalpakan, ang aming mga kasalanan. At hindi naman namin maipagmamalaki ang mga bagay na aming nagawa para sa iyo. Alam namin, Panginoon, na napakadakila ng pag-ibig mo. Napakadakila ng kahabagan mo sa amin, Panginoon. Napakadakila ng iyong katapatan. At ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, naglalakas kami ng loob na lumapit sa iyo. At sinasabing, Lord, we want to still worship you and thank you and believe you, O God, and hope sa buhay na ito sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabing maganda ang iyong layunin at ang plano sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kami sapagkat inaamin namin hindi namin kaya sa aming sarili lamang na mapagbago ang aming sarili, ang aming buhay. Inihiling namin, Panginoon, na matutunan namin fully ay ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Pati na ang aming mga plano, pati na ang aming mga sitwasyon, pati na ang aming mga alalahanin, O Diyos. At kami ay dumipende at magtiwala na lamang sa iyong gagawin sa aming buhay. Lord, allow our mouths to sing your faithfulness, O Lord. And when we look up, help us to always remember how you have been faithful from the beginning until today. And you do not change. You are still the same yesterday, today, and forever. And your word and your promises never change. Salamat po sapagkat may Diyos kami na kagaya mo na aming sinasamba at pinaglalaga ka ng aming buhay. Sa oras na ito, nais naming ialay muli ang aming buhay sa iyo. In the light of your faithfulness to us, in the light of those so many transgressions that you have forgiven, in the light of those so many things that we did against you and other people, in the light of the so many promises that we made, which we broke. Narito kami, Panginoon, na dumudulog sa iyo sa oras na ito. Hayaan mo na hindi na namin ipagmalaki ang aming mga sarili, ang aming mga gawa, kundi ang panghawakan namin ay ang katapatan. Hayaan mo na bawat mabuting pangyayari na magaganap sa aming buhay ay sasabihin namin sapagkat tapat ang Diyos sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng mga pagbabagong magaganap sa aming buhay, as we embrace your faithfulness, ay magiging maliwanag sa aming puso at isipan. This is all because God has been faithful to me. And He still promised to be faithful as long as I live. Pinagkakatiwala ko po sa inyong bawat pamilya na naririto ngayon. Hayaan mo mangibabaw sa kanilang sambahayan
ang iyong katapatan. Kung sa pamilyang ito ay parang nasisira ang salitang katapatan, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong katapatan ang mangibabaw sa sambahayang ito, Panginoon. Pinagpipray ko sa iyo ang bawat may relasyon, bawat mag-asawa na nababahiran ang katapatan sa kanilang pagitan. Hayaan mo na sakupin ito ng iyong katapatan, Panginoon, at magpasakop silang pareho sa iyong katapatan. Manalig sila sa iyo ng iyong katapatan ay makapangyarihan na pwede mapagbago ang aming isipan at ang aming mga sitwasyon. Lord, pinagpipray namin sa inyo ang aming ang aming bansa, ang mga tao, mga makapangyarihan sa aming bansa na hindi na pinapangunahan ang katapatan sa kanilang puso, sa kanilang paglilingkod. Reach out to them, O Lord. Alam namin ang ikaw ay makapangyarihan at walang bagay na hindi magagawa, O Diyos. Mahal mo ang bansang ito. Mahal mo ang mga Pilipino. Mahal mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Mahal mo ang bawat pamilya. At hindi mo pababayaan na manaig ang kasalanan. Manaig ang kamalian, Panginoon. Hayaan mong mangibabaw ang katapatan ng Diyos sa problema ang pinagdadaanan ng aming bansa sa pakasalukuyan. Lord, kapag nakatingin kami sa mundo, sa mga nagaganap dito, parang mahirap paniwalaan na ang katapatan ay isang salitang totoo pa rin. Kahit na kang titingnan namin ay ang aming mga sarili, ang mga taong dapat ay kakitaan ito. Pero salamat po sapagkat pwede kaming tumingin sa itaas. The work of your fingers, the heavens, which declare the glory of God. Salamat po sapagkat nagkakaroon kami ng pag-asa. May Diyos na hindi lang nakatingin from a distance, kundi Diyos na handang kumilos, handang solusyonan ang mga suliranin na aming pinagdadaanan. Lord, may mga pagkakataon sa aming buhay na gusto na naming sumuko. Gusto na naming mag-give up. At kesera-sera na lang. Pero salamat sapagkat ang salita mo nag-encourage sa amin to stand firm, Lord. Kahit wala kaming pag-asang nakikita, kahit wala kami nakikitang maliwanag, kahit puro ulan, parang mahirap sumikat ang araw. Tulungan mo kami na manatiling nakatayo, Panginoon. Nakatayo hindi sa pamamagitan ng aming kalakasan. At kahit wala na nga kaming kalakasan, alam namin kapag nagdesisyon kaming tumayo, sa pamamagitan mo makakatayo kami. Help us, Lord, to stand firm and see what God will be doing. Salamat po, Panginoon, sapagkat we can ask anything from you, Lord, because you are faithful. Salamat po, because in any condition that we are right now, we can still call on you because you are faithful, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas, at ang patuloy na pagsama mo sa amin ay aming maranasan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And everyone shout aloud, Amen. Amen. Glory all to God.
kapatid, ang pagbibigay o tithing ay hindi lang po tungkol sa pera. Ito po ay paraan para ipakita natin ang ating pasasalamat at tiwala sa Diyos. Ang lahat po ng meron tayo ay galing sa Kanya, kaya't nararapat lang po na ibalik ang para sa Kanya ng may bukas na puso. Hawakan po natin ang ating mga kaloob and let us pray. Panginoon, thank you po for this day. Inilalapit ko po ang mga handog at kaloob namin sa iyo. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso sa pagbibigay. Lord, you have commanded us to honor you with our wealth. And I pray that you will be honored greatly today as we give to you what is yours. Bless these cheerful givers and bless our tithes and offering. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dadaan po tayo sa magkabilang gilid at sa gitna naman po ang daan pabalik sa kanilang mga kinaupuan. Happy giving po!